Sige, napagpasyahan ng mga bansa sa kanluran na kailangan nila ng politikang makakanan at konserbatibo para mabuhay. Nakita natin yan sa UK at lagi kong sinasabi na mangyayari rin sa Australia. Pero hindi pinapansin ng tao hanggat hindi pa nangyayari. Pero ayos lang, ganyan talaga ang lipunan. Hindi kailangan magalit doon. At hindi ko naman paulit-ulit sinasabi yan para ipakita sa inyo na, tingnan nyo kung gaano ako katalino. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo para maintindihan nyo kung anong mangyayari sa susunod na 12 hanggang 24 na buwan. Magkakaroon tayo ng pangkalahatang eleksyon sa 2028. Kaya may 2 taon pa tayo. Bumabagsak ng mabilis ang kasikatan ni Anthony Albanese. Kaya ang kasikatan ni Anthony Albanese ay lumulubog na parang bato. Hindi na nakakagulat dahil nakita na natin ito sa UK at mangyayari rin dito. Pero ang mas mahalaga ay ang pag-angat ng One Nation sa mga survey. Ipakikita ko ito sa inyo. Sa pinakabagong mga survey, ang One Nation ay nasa 32%. Ibig sabihin, makakakuha ang One Nation ng 32% ng mga boto. Ang Labour Party ni Anthony Albanese ay 4% ang nahuhuli sa kanila. Malaking agwat ito. At ang ating tradisyonal na mga konserbatibo, ang ating mga Tories, ang koalisyon na binubuo ng mga liberal at ng mga pambansang partido ay nasa 16.5, halos kalahati ng One Nation, kalahati. Kaya malinaw, ang One Nation ang mukha ng konserbatibong kilusan sa Australia. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na wala talagang ibig sabihin ito? Kung gaganapin ang pangkalahatang halalan ngayon, hindi maluluklok sa kapangyarihan ang One Nation. Maswerte na kung manalo sila ng ilang pwesto dahil meron tayong tinatawag na preferential voting system. Kaya dalawang umunang partido lang papasok at maglalaban para makakuha ng higit 50%. Kaya ang One Nation, kung walang makuhang pangalawa o pangatlong boto, mananatili ito sa 32%. Hindi ito abot ng higit sa 50%. Matatanggal ang mga mas mababang partido at makikita natin kung sino ang pangalawa ang pinili ng mga botante ng mga partidong yon. Mahirap ipaliwanag pero naiintindihan ko. Sabi nila, kung hindi mo maipaliwanag, hindi mo talaga naiintindihan. Kailangan ko ng pisara para maipaliwanag ko sa'yo. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo ay hindi ito ganun kahalaga dahil meron tayong two-party preferred system. Tingnan mo ito. Iyan ang totoong mukha ng politika sa Australia sa ngayon. Maaring One Nation ang pinakamalaking partido, pero sa two-party preferred system, pangatlo lang sila. Ibig sabihin, Australian Labour Party ang mananalo sa susunod na halalan. Maliban na lang kung ang mga liberal, ang koalisyon ng Liberal at National Party ay sabihin sa kanilang mga botante na ilagay ang One Nation bilang pangalawa sa kanilang balota. Sa ganung kaso, One Nation ang magiging pinakamalaking partido at bubuo ng gobyerno kasama ang Liberal at Nationals sa ilalim ng koalisyon. Hulaan mo kung anong nangyari kahapon? Si Angus Taylor, ang leader ng koalisyon, ay nagsabi na dapat magkaayos na kay Pauline Hanson dahil tumitindi ang pressure sa Labour sa kontrobersyal nilang bagong plano sa buwis. Ang mga Fabia na sosyalistang marksistang komunista sa Australia, kabilang si Anthony Albanese, ay sinisira at winawasak ang Australia. Dati, akala natin maswerte ang Australia at walang pagkakaiba kahit sino ang namumuno. Ngayon namimiss ko sina John Howard at Peter Costello. Natapos ang pamahalaan nila noong 2007 matapos ang 4 na termino, mga 12 taon sa tingin ko. At mula noon ang mga Tories natin, ang mga liberal natin, naging sentro-kaliwang partido na rin. At ang Labour Party natin, naging malayong kaliwa na. At ang Greens natin, naging malayong kaliwa rin. Kaya, tulad ng ibang kanluraning bansa, kailangan nating igalaw ang pendulo at tiyaking gumalaw ito ng kaunti pa kanan. Si Pauline Hanson, matagal nang nasa politika, pero ngayon lang siya sumisikat. Nahulog ang loob ng Australia sa kanya. Ipaliwanag ko kung bakit ito nangyayari. Kung magsanib ang dalawang ito, o magkaroon ng kasunduan sa preferensyang butuhan na sa tingin ko ay kailangan nila, dahil kung hindi, hindi natin kakayanin ang panibagong 3 taon ng Labour. Paalam na tayo sa bansang ito. Babagsak tayo. Sinasabi ko rin na hindi tayo tulad ng UK. Pero mas maliit ang populasyon natin at mas marami pa tayong pinapapasok dito kaysa sa UK sa gobyernong ito. Kalahating milyong tao ang pumapasok sa Australia bawat taon mula nang maupo sa pwesto si Anthony Albanese noong 2022. Kalahating milyong tao. Sa UK siguro mga 700,000 o ganon.
Mas lumala pa, kaya naging sentrong usapin ng imigrasyon dito sa Australia. Tingnan mo ito. 62% ng Australiano ay nagsasabing dapat bumaba ang imigrasyon. Mas maraming aalis kaysa papasok sa Australia. Ganito kalakas ang nararamdaman ng Australia tungkol sa imigrasyon. At hindi lang ito tungkol sa pag-aagawan ng trabaho. Hindi lang yon. Ang ating bansa ay unti-unting bumabagsak sa harap mismo ng ating mga mata, mga kaibigan. At ang magandang balita ay nagigising na ang mga tao sa Australia dahil tinitingnan nila ang UK. Iba tayo sa UK sa politika. Sa UK, may sistema sila ng uri. Si Tommy Robinson ay mula sa uring manggagawa at bayolenteng siga. Isa siyang hooligan sa football dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita. Nagsasalita siya na parang isang tambay sa kalsada. Sinabi ni Tommy Robinson, na akala nila ang pagiging manggagawa ko ang kahinaan ko. Pero hindi nila alam na iyon ang pinakamalakas kong sandata. Lalong lumalakas si Tommy Robinson at marami ang nahuhulog ang loob sa kanya. Kinamumuhian ng mga tao si Keir Starlin, mas lalo pa nga nila siyang kinamumuhian. Kinamumuhian nila ang buong nagharing uri. Matagal ko nang sinasabi na si Tommy Robinson Ang magdadala ng revolusyon sa UK. at kung alinmang partidong pampolitika ang susuporta o papanig sa kanya, ay magtatagumpay sa susunod na pangkalahatang halalan. Dito sa Australia, iba kami. Si Pauline Hanson ay hindi nagsasalita na parang edukadong nagtapos. Wala sa kultura namin na ang punong ministro ay dapat magsalita ng Ingles ng reyna, gaya ng gusto ng nagharing uri. Hindi ganun dito. Sa totoo lang, parang bogan magsalita ang mga politiko namin. Naglalagay sila ng matinding Australian accent dahil yon ang paraan para makalapit sa mga Australiano. Wala kaming class system. Kaya tingnan mo ito. Gusto kong ipakita sa ito kung bakit lumalakas si Pauline Hanson sa mga survey. Dahil ginagawa nila sa Australia ang eksaktong parehong taktika na ginawa nila sa UK. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga konserbatibong tinig sa kanan na gustong panatilihin ang pambansang paraan ng pamumuhay, ang Australianong paraan ng pamumuhay sa Australia. Ipinaglalaban nila ang mga pagpapahalaga ng Australia, kultura ng Australia, at paraan ng pamumuhay ng Australia. Pero inaakusahan sila ng mga neo-Nazis na dulungkanan. Kailangan kong sabihin na medyo nagulat ako na ang mga pangunahing partidong pampolitika sa Australia ay hindi inatake si Hanson tulad ng pag-atake nila kay Tommy Robinson sa UK. Si Tommy Robinson ay hindi bayani sa politika, kundi bayani ng masa. Pero sinusubukan nila. Kaya tingnan mo ito. Simula nang sabihin ni Angus Taylor na, sige, magkakaroon tayo ng preferential deal sa One Nation. Dahil talagang kailangan natin yon. Kung hindi natin gagawin, yari tayo at Labour Party ang magbuo ng susunod na gobyerno. Tingnan mo, si Anthony Albanese ay nagkakaroon ng panic attacks mula na ianunsyo ng koalisyon na magkakaroon sila ng kasunduan sa One Nation ni Pauline Hanson. Tingnan mo, ano to? Nagpa-panic attack siya at galit na sinagot ang reporter. Pakinggan mo. Ayan nga, Taylor, wala namang bukas na pinto. Wala ngang pinto. Dapat kayong magsama sa isang kwarto. Hindi uubra ang pagpapakitang bait mo dito sa Australia, Anthony Albanese. Dahil ikaw ang pinakamasamang punong ministro ng bansa. Hindi ko alam kung bakit kakaunti lang ang nag-aaklas laban sa'yo. Pero nagsimula na ito sa mga backbencher ng Labour Party. Ito ang unang beses na pinag-uusapan ng kanyang pamumuno. Nagsisimula ng pag-usapan ng mga tao dahil sinira niya ang Australia, mga kaibigan. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nadidepress. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nadidepress kapag nakikita ko kung paano nawala sa Australia ang pagiging pinakamaswerteng bansa sa kanluran. Alam mo, hindi tayo naapektuhan ng global financial crisis dahil may naiwang budget surplus sina John Howard at Peter Costello. Ngayon, $1 trillion na ang utang natin dahil ginagastos nila ang pera na parang tumutubo lang sa puno. Bibigyan kita ng nakakatuwang halimbawa. Maraming bansa nagtatalo tungkol sa universal healthcare. Sa atin, meron na tayong universal healthcare, Medicare. Libre ang pagpapatingin sa doktor para sa lahat ng Australiano. O sa mga nakaraang taon, napailalim ito sa matinding pressure. Kaya ang bill natin sa Medicare ay 52 bilyong Australian dollars. Sige, pwede nating sabihin, tulad ng Amerika, kung ikaw ay napilayan, kung ikaw ay nasugatan, aalagaan ka ng gobyerno. Sige, magaan ang loob ko rito. Isa itong sosyalistang halaga, pero magaan ang loob ko rito. Magaan ang loob ko rito dahil pamilyar lang ako sa...
sa sistema. Hindi ko alam. Nakakarinig ako ng mga kwentong nakakatakot sa Amerika tungkol sa Obamacare at sa sinusubukang pabagsakin ni Trump. Kaya ako laging sinasabi, tayo ay isang bansa. Kaya natin to. Kahit mabalian ako ng paa, hindi ako malulubog sa utang na 20 o 30,000 dolyar. Alam mo ba? Heto ang nakakatawang parte. Dumating sila at ipinakilalang NDIS o National Disability Insurance Scheme. Sa palagay ko, yon ang ibig sabihin nun. Hula mo magkano ang gastos? Mga 52 bilyong dolyar kapareho ng universal healthcare natin. Sa madaling salita, may dalawa tayong universal healthcare system na gumagana. Tama ang hula mo. Kaya sa isang banda, ang Medicare ang nag-aalaga sa 27 milyong Australiano. Siyempre, hindi naman lahat ay napupunta sa ospital. Hindi naman sila laging may sakit. Pero para sa mga tao na kailangan, iyon ang safety net. Nangyayari talaga yan. Gumagana ito sa mga lipunan mataas ang tiwala. Mga lipunan na wala tayong mga doktor na mapanlinlang. Ngayon, marami na tayong mga doktor mula sa ibang bansa na pinapakinggan ko. Sa UK, binibigyan ka lang agad ng habambuhay na reseta. Itong mga doktor na to, binibigyan ka lang ng mga sulat. Panghabang buhay na sakit, panghabang buhay na kapansanan, ganito o ganon. At nagsisimula ng mga bayad mula sa social welfare, mga bayad mula sa social welfare. Itong sosyalismo mga pare, tinamaan na talaga. Binawasan natin ang gastos. Itong mga palamunin, yari tayo. Kaya hindi ayos, Hindi ko alam. Meron tayo, maliban na lang kung ang buong bansa, maliban na lang kung ang buong Australia ay puno ng mga may kapansanan, na malinaw namang hindi. Malinaw namang hindi ganoon ang kaso. Bakit parehong bayarin natin sa NDIS at sa Universal Healthcare? Bakit kaya? Malalaking panlilinlang at pandaraya. Naglabas ulit ng bagong video si Drew Pavlov. Maaring mag-react ako at baka pag-usapan din natin ito mamaya. Nadiskubre nila rito ang ganitong pandaraya na tulad sa Amerika, lalo na sa Minnesota. Itong mga tao mula sa gitnang silangan, o sigurado akong may ilang Australiano rin na gumagawa ng kalokohan. Huwag mo akong masamain. Pero ulit, mas madali nating maintindihan o mas madali nating kontrolin ang krimeng ginagawa ng mga Australiano dahil naiintindihan natin sila. Naiintindihan natin kung paano sila gumalaw, paano nila sinisira ang sistema, paano nila inaabuso ang Centrelink. Naiintindihan natin yon. At palagi naman tayo may mga tamad na umaasa lang, alam mo yon, nangyayari yan kahit saan. Pero kapag nagdadala ka ng mga tao mula sa pasensya, mga kulturang mababa ang antas ng tiwala sa lipunan, mas lumalala na. Palagi ko nang sinasabi ang daming kalokohan ng mga Pakistani dito. Sabi pa nila, ang tanga ng mga puti, totoo. NDIS scam, magpadala ka lang ng invoice, ayos na. Heto ang bill mo. Heto ang cheque mo. Ang sistema. Kaya sinira niya ang Australia. At bakit? Galit ang mga tao sa Australia. At tama lang naman. Hindi na ako makapaghintay na magdiwang kapag siya'y pinaalis. Pinaalis na. Tingnan mo ang mga mukha, Ricky. Oo, nasa isang kwarto sila, mga racist na tao. Hindi ka magtatagumpay, Anthony Albanese. Sinubukan din ng isa mo pang kaibigan, Keir Starmer. Hindi rin nagtagumpay. Magkakapareho ng mga pulisya ang One Nation, Liberal Party at National Party. Parang masama pa yon. Ngayon, may tatlong right-wing na partido sa Australia na lahat ay nagtataguyod ng mga pulisya na hindi pabor sa pagkakaisa ng lipunan. Hindi sila pabor sa pagkakaisa ng lipunan. Kahit ang mga pulisya nila ay para rito. Kung ipapatupad ang kanilang mga pulisya, di natin mararanasan ang teroristang pag-atake tulad ng sa Bondi Beach, Sydney. Hindi natin mararanasan ang ganitong mga hayagan Islamistang sumisigaw ng gas ang mga Hudyo o nasaan ang mga Hudyo. Kaya rin natin gawin ang ginagawa nila. Kaya ang mga pulisya nila ay para sa pagkakaisa ng lipunan, na may magkakatulad na mga halaga. Kung hindi tayo magkasundo sa mga batayang halaga at pamamalakad ng lipunan, paano magkakaroon ng pagkakaisa? Tingnan mo ang UK. Yan ang pagkakaisa ng lipunan. Ito ang London. Baby, Tingnan mo ang mga Brito na ito na gumagawa ng kanilang gawain, Wala naman. Isa lang siguro Briton. Baka hindi pa. Gusto mo ba magmukhang ganito ang Melbourne at Sydney? gusto mo ba? Ayoko. Ayokong maging Bangladesh o Pakistan o India. Ayoko nito. Kung ayaw ko nga, paano pa magugustuhan ng mga Australiano? Pinapanood ito ng mga Australiano, pero ayaw namin. Ang Australia ay para sa mga Australiano.
At kung tatanungin mo ang mga kaliwang baliw na ito, dahil isa siyang malaking pro-Palestine na siga. Sabi nila ang Gaza ay para sa mga taga-Gaza, Palestine ay para sa mga Palestino. Pero kapag sinabi nating Britain ay para sa mga British, o Australia ay para sa mga Australiano, bakit parang mali agad yon? Ubus ng oras mga pare. Kailangan natin silang pabulaanan ng walang awa. Pasensya na, kinasusuklaman ko siya. Anthony Albanese. Kung makita mo ito, may sasabihin ako sa'yo. Makakaranas ka ng pinaka-nakakahiya na pagkatalo sa 2028. Ano ngayon, wala kang alam sa darating? Alam ko, kaya kung makita ang mangyayari, sigurado ako dahil pinag-aaralan ko ang UK at kahit may kaunting pagkakaiba tayo, pareho rin tayo sa ilang bagay. At ano ang kailangan para mapag-isa ang bansa? Ang talumpate ni Angus Taylor kung saan nagsalita siya tungkol sa mga Australiano na parang hiwalay sila sa mga migrante, lalo na't binigyang diin niya ang mga permanenteng residente. Parang nagkaroon tayo ng Boris wave sa UK, nagkaroon din tayo ng Albanese wave dito sa Australia. Namigay siya ng status bilang permanent resident sa mga tao ng basta-basta, lalo na sa mga skilled migrants. Dinadala nilang buong pamilya nila, umaasa sila sa mga benepisyo ng gobyerno at nagkakaroon ng muling pamamahagi. Pinapamahagi nila ang yaman. Mga pare, ang komunismo nila ay sosyalismo. Iba talaga ang muling pamamahagi ng yaman. Hindi pwedeng basta kunin ang pera ng mayayaman at ibigay sa mahihirap. Ganyan ang nangyayari sa UK. Palagay ko, binala na ng mga ekonomista na malapit nang bumagsak ang sistema. Sa UK, libu-libong milyonaryo na ang umalis at mangyayari rin dito. Kung kukunin mo ang 40 ng pinaghirapan kong pera, pinaghirapan ko buong buhay ko, nag-aral, nagsikap, nagtayo ng negosyo. Kumikita ako ng 300,000. Hindi ko... Sa Australia, kailangan mo ng 300,000 para maayos ang buhay. Wala na yung panahong 70,000 o 80,000 kada taon ng trabaho. Ngayon, 300,000 na ang kailangan mo. Hulaan mo kung ano. Kukunin niya ang 40 at ibibigay sa mga Sudanese at Somali. At lahat ng ibang tao na dumarating mula sa ibang bansa para magmaneho ng Uber dito, ayaw namin yan. Mas gusto ko pang pumunta sa isang tax haven. Hindi nakakatulong ang mga permanenteng residente sa bansa. Sasabihin ko sa iyo, pumunta ka sa kahit anong gusali o construction site. Makikita mo ang mga permanenteng residente. Pumunta ka sa anumang ospital at magtanong, ano ang mangyayari kung alisin lahat ng migranteng manggagawa sa Children's Hospital o ibang ospital dito na hindi ipinangana sa Australia? Migrante ako. Hindi ako ipinanganak sa Australia. Pero inuuna ko ito kaysa pamilya at malalayong kamag-anak ko. Kung wala silang ambag sa Australia, ako unang magsasabi, pasensya na, puno na ang Australia. Hindi natin maaaring makita. May ebidensya mula sa Denmark na inilabas na, pati Norway, pero hindi pa ng Britain. May ilang tao at think tank na nakuha ang mga numerong ito. Ipinost ito ni Trump sa US. Lahat ng mga tao mula sa third world na kultura ay netong pabigat sa pananalapi ng ating welfare state. Kahit na may isang tao na gumagawa ng kahit anong trabaho, tulad ng pagkukongkrit o kung anumang trabaho na pinapasok mo. Maraming Indian, Pakistani at Bangladeshi sa Australia, karamihan ay Indian. Bakit pa natin sila pinapayag ang dalhin ang mga pamilya nila? Oh, kulang talaga tayo sa skilled workers. Oh, tinatanggap ko ang argumentong yan. Namamatay na ang ating uri, nakasalanan din ng sunod-sunod na mga gobyerno. Kapag nawala mo ng isang kasanayan, isang trade, o kakayahan sa pagmamanupaktura, talagang mawawala na ito. Dahil ang anak ng isang manggagawa, isang tubero, ay hihikayatin ang kanyang anak na pumasok din sa pagtutubero o anumang uri ng hanapbuhay. Kaya nasira natin lahat yon. Magdala ng manggagawa, bigyan ng patas na sahod, hayaan silang magpadala ng pera pa uwi. Alam ko na may ilang mga nasyonalista na talagang naiinis tungkol doon, pero mga pare, ano ba talaga ang gusto ninyo? Kung magdadala ka ng tao, payagan mo silang magpadala ng pera, magdala ng lalaking hindi magkakaanak, at huwag magbigay ng daan sa pagkamamamayan. Nalaman natin na dapat nating panatilihin ang ating pamumuhay at magagawa lang ito ng mga likas na taga-bansang ito, mga likas na taga rito. Kapag sinabi kong TVA sa Australia, ang ibig kong sabihin ay mga Anglo-Australian. Mga Anglo-Australian. Sila ay nasa 70%, kaya si Anthony Albanese ay pwedeng lukohin ka ng paulit-ulit. Pero hindi kami naniniwala dyan.
Pero ito na, ang reyna ng palabas, si Pauline Hanson ng One Nation. Kaya sinimulan na nilang atakihin siya. Okay, inaatake na siya sa pambansang telebisyon. Katulad din ng ginagawa nila sa UK. Tumatanggap ang SBS ng pondo mula sa gobyerno gamit ang buwis natin at sobrang woke sila. Ang SBS at ang ABC, sobrang woke nila. Tingnan mo ito. Ang ABC ay binabanatan ang One Nation Party. Delikado ang pagkakamali na bigyang kredibilidad at palakasin ang One Nation. Dito, si Angus Taylor ay gumawa ng sinadyang desisyon na bigyang prioridad ang One Nation kesa sa Independent. Ngayong gabi, maaring isa ito sa mga dahilan kung bakit sila mananalo. Makikita natin ang pasok ng boto na magiging susi at magbibigay lehitimasyon sa kanila. Ginamit ko na rin ang terminong ito kanina sa broadcast. At ano ang problema sa kanila? Kung 36% ng mga Australiano ay pabor sa One Nation o kay Pauline Hanson, ano ang problema mo? Mga Australiano ang maglilihitima sa kanila, hindi ikaw, liberal na babaeng woke. Istruktura ng pagbibitiw. Pag nakuha nila ang unang pwesto sa mababang kapulungan, sisimulan na ang proseso ng lehitimasyon. Sa ibang distrito, pwede silang tumakbo. Mga butante, iniisip na normal na ito dahil dati na nangyari, kaya parang normal na lang ngayon. Nagbago na ang bintana ng balita. Pasensya na at kailangan kong sabihin sa'yo. Kaya yan ang ABC. Nag-aalala silang baka mabigyang lehitimasyon ang One Nation. Ito ang SBS. Tingnan mo ang propaganda nila. Isang babaeng kayumangging pang-display lang wala India na lumipat dito noong 80 DS o 90 DS. Hindi ko alam kung anong hitsura niya ngayon nasa 40 na siya. Tingnan mo paano nila siraan si Pauline Hanson. Neha, ang pamilya mo ay lumipat mula India papuntang Sydney noong 1971. Ano ang ibig sabihin ni Pauline Hanson sa'yo habang lumalaki ka sa Australia? Tako talaga ang pinakamalaki noon. Dati, pinagkatawanan si Pauline Hanson. Walang seryosong sumeryoso sa kanya na sabihin niya ang tungkol sa Asian invasion at pagbaha ng mga Asyano. Ganito gumagana ang demokrasya. Okay, sabi niya. Natatakot ako, pero walang natakot. Dumating ako sa Australia noong 2003. At namumuhay kami sa ginintuang panahon ng Australia. Ang normal na pamantayan ng Uniparty ay nagluwal kina John Howard at Peter Costello, na ngayon ay masasabi nating walang duda, nagbigay sa atin ang pinakamahusay na ginintuang panahon ng politika sa Australia. Sino ang papansin kay Pauline Hanson? Sino ang papansin sa multikulturalismo? Siya ba na walang pumapansin? Napapansin lang ng taong pagbabago kapag bumababa na ang kalidad ng buhay nila na nangyayari na ngayon. Kaya tumataas ang One Nation at si Pauline Hanson sa survey. Tingnan mo ito nung 6 na taon ako. 6 na taon, hinihintay si tatay galing trabaho. Dahil? Alam mo, ito na yung balita ng 6:00 ng gabi. Naalala ko, may isang babaeng pula ang buhok na lumabas sa TV. Paulit-ulit yung sinasabi ang tungkol sa mga Asyano at na parang binabaha daw ng mga Asyano at naalala ko lang na naisip ko, Asyano ba ako? Ako ba yung bumabaha sa kanila? At depende raw kung ilan kayo na dumarating. Ano? Parang anong masama sa pag-iisip na lumipat ako sa Australia, hindi sa isang bansang Muslim? O lumipat ako sa Australia. Na-in love ako sa Australia dahil sa kung ano ang Australia noon. Ayokong magbago ang Australia o ang pinapahalagahan nito. Gusto ko lang itong umunlad kasabay ng panahon tulad sa ibang lugar. Pero ayokong maging Indian, Muslim, Pakistani, Bangladeshi o kahit Japanese ang Australia. Kaya kung sobrang dami ninyong dumarating, parang humingi ka ng gulo. May salita na sila para sa kanilang pamumuhay mula nung nagsimula tayo magtatag ng pamayanan. Hindi ko maintindihan ang naging mali ko. Kasi noong Australia Day ng taon na yon, iwinawagayway ko pa ang bandila at sobrang proud at saya ko na nandito ako. Kung ganon, wala kang dapat ikatakot, mahal. Kung iwawagayway mo ang bandila ng Australia, wala namang magsasabi ng kahit ano sa'yo. Kahit ang mga ethnonas, wala ring sasabihin sa'yo. Galit ang ethnonas, pero hindi nila kayang magalit sa kapwa ethnonas. 20 taon na ang nakalipas, 10 taon na ang nakalipas. Nasaan sila nun? Wala silang dahilan para magsimula ng isang kilusan. Naalala ko yung gabing akala ng magulang ko ay tulog ako habang nag-uusap silang kailangan na nilang umalis. Kita mo? Naalala niya ang usapang yon. Sa lahat ng hindi nangyari, ito talaga ang hindi nangyari. Nagbubulungan ng mga magulang niya
Ayaw iparinig kay Neha at sabi niya, naririnig ko yan, Daddy. Anong sabi ni Daddy? Tara, alis na tayo. Babalik tayo sa India. Bakit hindi mo ginawa dati? Nakatira ka sa Australia at may Australian accent. Bakit mo ginawa to? Gaslighting pa, mga pare. Hindi yan uubra. Ang galing. Naalala ko na sobrang natakot ako nung sinabi nila yon kasi pakiramdam ko di na ako pwedeng pumunta kahit saan. Ito lang ang alam kong tahanan. Naalala ko na, iniisip ko na hindi namin pwedeng. Malapit nang umiyak ang mga taong ito. Hayaan ang iba naman pa siya kung ako o sinuman dito sa bansa ay tatanggapin o hindi. Bakit? Anong klaseng tanga ito? Hindi natin pwedeng hayaan na kahit sino lang ang magdesisyon kung sino ang pwedeng pumasok at kung sino ang hindi. Sige, papasukin mo ang 10 milyong Syrian. Hindi sapat ang 10 milyon. Papasukin mo ang 20 milyon. Hindi. Anong klaseng tao ito? Paulit-ulit silang nagdodoble ng taya, kaya lalo lang kumukunti ang mga taga-suporta dahil sa huli, sariling kaligtasan pa rin ang inuuna. Ang pinakamalakas na likas na ugali ng lahat ng nabubuhay na nilalang, hindi lang ng tao. Kaya wala dapat partidong pampulitika. Oo, magkakaroon tayo ng karapatan. Unawain mo kung paano gumagana ang demokrasya? Mahal. Sa demokrasya, ang mga taong nagpapasya kung may lilipat dito o hindi. Tingnan mo to, isa pang Indianong lalaki, Indianong taga-Fiji. Taga-Fiji. Sige, marami siyang papuri na natanggap. Sasabihin ko sa inyo mga pare na sinasabi ng ilang racist, tayo mangging Muslim, mga woke na makakaliwa, at ilang Indiano na ako raw ay sip-sip. Wala akong pakialam. Hindi ito nakakapekto sa akin kahit kailan dahil pasensya na. Hindi tungkol sa pinagmulan sa pananaw ko sa mundo. Tungkol ito sa katapatan. Ganon ko nakikita ang mundo. Tapat ba ako sa Australia? O tapat ba ako sa aking mga ninuno? Sa relihiyon ng aking mga ninuno? Sa kanilang tribo? Pasensya na. Hindi ko gusto ang kultura ng mga ninuno ko. Mas gusto ko dito. Dito, pwedeng lumaki at maging punong ministro ang anak kong babae balang araw. Sana hindi siya maging siraulong woke, kasi kung ganon, hindi ko siya susuportahan. Pero kaya niya. Pwede siyang pumunta sa Mars, maging astronaut. Walang hangganan ang mararating ng mga anak ko. Kung nakatira ako sa Pakistan, kailangan niya magsuot ng burka at niqab. Kailangan pa rin niyang sundin ang mga nakakalungkot na papel ng kasarian sa lipunan. Hindi ko gusto yon. Gawin niyo yan, gawin niyo yan. Gawin niyo yan sa sarili ninyong mga bansa. Natapos na ang lecture ko sa Muslim na mundo. Sila na dapat ang mamahala sa sarili nilang lipunan. Mas interesado ako sa nangyayari sa bansa ko. Hindi lang ito sa Australia, kundi kahit saan. Kaya lumalabas ang bagong pagkakakilala ng Western Patriots. Kamangha-mangha yon. Si Gene Tommy Robinson ay isang makabayan mula Amerika. Binati siya ni J.D. Vance at sinabing, tuloy lang at ipaglaban ang iyong bansa. Si Gene ay isang makabayan Australiana sa Amerika at may Briton na sumusuporta sa makabayan ng Australia. Kami ay mga nasyonalista, ngunit may lumilitaw na maliit na kilusang globalista. Isang globalistang pagkakakilala na umuusbong dahil kalaban natin ang mga elitistang globalista ng kaliwa. Kaya ganoon. At sumali kayo sa aking Telegram group. Ang link ay nasa description kung saan nagsasama-sama ang lahat ng Western Patriots at nagbabahagi ng kanilang mga salubin. Tingnan ninyo ang taong ito. Ang taong ito ay si Ron Ronil. Isa rin siyang Indian Fijian na lumipat sa Australia nung bata pa tulad ko at makabayan. Akala ng SBS, makukuha nila siya at makakakuha ng baho kay Pauline Hanson. Renee, 40 taon na mula nang dumating ang pamilya mo sa Australia mula Fiji, ano ang masasabi mo sa One Nation? Sa tingin ko, napakagaling niya at mahal ang bansa niya. Hindi yon racist. Dapat yun ipagmalaki ang bayan mo. Galing din kami sa Fiji. Dumating kami sa bansang ito na ngayon ay tahanan namin. Tinatawag ko ang sarili kong Australiano, hindi Fijian o Indian. Naglagay ako ng flagpole ng Australia sa harap ng bahay. Pagdating mo rito, tanggapin mo ang buhay Australiano. Kung hindi, manatili ka na lang dyan. Narinig natin ang mga komento ni Hanson tungkol sa lahi. Sa tingin mo ba, Well, ano ba yung mga komentong yon? Ano ba yung mga komentong yon? Nakikita nila yon mga pare. Nakikita ng mga tao yon. sa tingin ko, mga ideyang rasista? Kung tutusin mo, sinusubukan lang talaga niyang protektahan ang sarili niyang bansa. At sa tingin ko, wala namang masama doon. Halimbawa, kung may papasok sa bahay ko na may ibang paniniwala at tinuturuan ng mga anak ko, poprotektahan ko ang bahay ko. Hindi ka welcome sa buhay ko. Lumayas ka. Binalaan tayo ni Malcolm X sa mga puting liberal. Sinabi niya na ginagamit ng mga puting liberal ang mga itim bilang token para sa kanilang agenda.
Totoo talaga yan. Pinawag akong sip-sip dahil hindi ako pumapanig sa kanila. Hindi ako ganon. Umaalis na lang ako. Wala akong interes o oras. Habang tumatagal ang pagantala natin dito, lalo tayong nagiging desperado. Kaya tingnan mo ito. Na yon, sinubukan ng SBS na ipitin si Pauline Hanson at tingnan mo kung paano siya bumira pabalik. Ang galing at ang cute-cute niya talaga dito. Napaka-cute nito. Panurin mo ito. Pakinggan niyo mga pare. Hindi na ubra to, hindi na gumagana. Siya ang reyna ng Australia. Pwede ba kitang tanungin, Royal, tungkol sa ilang taga-suporta ng One Nation? May neo-Nazi kasi sa mga taga-suporta mo. Kumusta ka? Kumusta ka? Walang Nazi na sumusuporta sa'yo. Nagkukomento lang sila sa Facebook. Wala akong kinalaman dyan at wala rin kinalaman dyan ang One Nation. Kaya hindi mo makikita ang mga nasa gilid na yon. Huwag mong palabasing kasama sila sa One Nation o grupo namin. Wala silang kaugnayan doon. Huwag mo akong isama sa usapang ganyan. Sawa at pagod na ako sa media na laging tinatanong ito. Sinasabi ko lang na sila ay mga taga-suporta. Hindi ko sinasabing sila ay nasa iyong partido o bahagi ng iyong organisasyon. Sila ang pinakamahusay. Pero bago dumating ang One Nation, nasaan sila? Kanina sila pumabor? Sinundan mo ba? Hindi ko alam kung sino ang sumusuporta sa akin dyan. Iba't ibang tao mula sa iba't ibang kultura, antas ng pamumuhay at edad ang sumusuporta sa One Nation dahil sinusuportahan nila ang aking mga pulisiya at ang mga ipinaglalaban ko. Huwag mo akong atakihin na parang minamaliit mo ang aking partido at ipinaglalaban dahil lang may sumusuporta sa amin. Wala namang kinalaman sa kanila yon. Nandyan lang sila at may susuportahan silang tao. Oo, may susuportahan silang tao sa pambansang representasyon. Pero tiyak na mabibigo sila. Maraming ethno-nuts ang sumusuporta kay Rupert Lowe. Masisiguro ko, hindi ethno-nut si Rupert Lowe. Hindi rin siya racist dahil sa panahon na yon, hindi na uso yon. Naiintindihan ko kung bakit nagiging racist ang iba. Dahil lahi ang pinakakitang bahagi ng kultura. Kung makakita ka ng kayumanging tao mula sa subkontinente, malamang nasusunod siya at magpapalaganap ng kulturang Bangladeshi, Indian o Pakistani. Kaya pinakamainam na huwag isama lahat na kayumangging tao o mula sa subkontinente. Iyan ang pinakasimpleng solusyon. Pero sandali, paano kung magdala ako ng kayumangging tao na lubos ng nakanluranin? Siya ay nagbibigay ng malaking ambag sa ating bansa. Mas malaki ang binabayaran niya. Pumili ka siya ng mga trabaho. Bakit siya at hindi siya banta? Ipinagmamalaki niya ang bagong pagkakakilanlan niya. Sabi niya, mahal ko ang Australia. Dito na ako mamamatay. Gagawin ko ang lahat ng ginagawa ng ibang puting Australiano. Ang kailangan natin ay buo at tapat na katapatan mga pare. Alam niyo yung unang babae na nagsabi, winawagayway kong bandila ng Australia? Sa UK, bawal na raw iwagayway ang Union Jack dahil itinuturing na racist at umano'y nangunguna dito ang mga Wookiee at kayumanggi. Sabi nila, natatakot ako kapag nakikita ko ang Union Jack. Lumabas ka. Laging may epekto yan. Sabi ng mga Muslim, Muslim muna sila. Hindi sila tapat. Igiit mo ang ganap na katapatan. Yun lang yon. Hindi ako nahihiyang sabihin sa'yo araw-araw. Mahal ko ang Australia. Mahal ko ang Australia. Hindi ko nararamdaman na kailangan kong ipaliwanag ang posisyon ko. Ganun talaga yon. Kaya ang One Nation ay umangat, pero hindi siya makakabuo ng gobyerno o gobyernong koalisyon. Maliban na lang kung makakakuha siya ng kasunduan sa preferensya. Nakakuha siya ng kasunduan sa preferensya kasama ang koalisyon. Kaya ang mga botante ng koalisyon ay magsusulat ng isa sa tabi ng koalisyon at boboto sila. Isusulat nila ang dalawa sa tabi ng One Nation. Kung hindi nila gagawin ito, ang One Nation ay maari maging 4, 5, 6 o mawala. Hindi sapat ang 36% ng buto. Naisip ko na ilalagay ko ang isa sa One Nation at ilalagay ko ang dalawa sa tabi ng koalisyon. Akala ko pareho rin ang gagawin ng iba pero ayan sa survey, hindi ganun. Kaya kailangan nila ng konting tulak. Mga kaibigan, hindi kakayanin ng ating mga bansa ang 3 taon pa ng kahit anong kaliwang politika. Kahit anong kaliwang politika. Si Angus Taylor ay natututo at nagsasabi ng tama. At ayos lang sa akin yon. Hindi ako sigurado kung miyembro pa ako ng One Nation. Naging miyembro ako ilang taon nang nakalipas pero hindi ko alam kung na-renew ko ito. Kaya opisyal, hindi ako miyembro ng kahit anong partidong pampulitika. Pero gusto kong umunlad ang Australia. At ang One Nation ang magdadala niyan, yon ang kailangan natin. Kailangan natin ng pagkakaisa. Kailangan natin ng pagkakabuklod ng lipunan. Kailangan natin ng isang bansa. Pasensya na, ang dami ko nang nasabi.
contract.